Hello po mga katambay, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan lahat mga katambay. Ito po, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, itong mga nakarang araw po. Naglabas po ng ang balita na nag-launch na po ng libro, ng sarili niya pong libro. Ang dating kaibigan, secretary, at abogado ng Pangulong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, mga katambay, na dati ring naging executive secretary niya sa napakaiksing panahon, mga katambay. Ito po, marami pong sinulat dito sa kanyang libro, mga nangyari po sa kanya, karanasan sa administrasyon po ni Pangulong Marcos. Ito po, pakinggan po natin ang balita dito po sa SMNI at komentuhan po natin mga katambay. Sa launching na kanyang tell-all book sa isang hotel sa Pasig City, ay idinitalya na dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang mga sinapit niya sa kamay ng mga Marcos sa 79 na araw niyang pagsisilbi sa gabinete. Si Rodriguez ay malapit na kaibigan at nagsilbing Chief of Staff at Chief Strategist ni Marcos Jr. noong 2022 elections. Siya rin ang abogado ni Marcos Jr. sa electoral protest laban kay Vice President Leni Robredo noong 2016. Mga panahon na walang kakampi ang pamilya Marcos matapos matalo sa VP race. Sa kanyang libro na inakda ng veteranong manunulat na si Jerry Lirio ay ininihad ni Rodriguez kung paano nagkaroon ng lamat ang samahan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Lalo na't may mga gusto raw ipasok si Araneta Marcos sa revenue generating ng mga tanggapan gaya ng Bureau of Customs, BIR, PAGCOR at PCSO. Pati na ang pagpapatawag ni Araneta Marcos ng meeting sa Malacanang sa mga gabinete. Kwento ni Rodriguez na mistulang pinasusunod siya ng unang ginang gayong wala naman daw itong mandato sa taong bayan. There are those who would want to be appointed right away and get in the line ahead of those that we were processing before them. Kaya lang, bulong dito, bulong dyan, paninira doon. Binanggit rin ito sa kanyang libro na ginusto ng First Lady na magkaroon ng kapangyarihan sa usapin ng military appointments. Kung matatandaan sa unang bahagi ng Marcos Jr. administration, ilang beses na nagkaroon ng regodon sa Armed Forces of the Philippines. Ilan sa mga naapektuhan ay sina dating AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro at dating Intelligence Service Chief Brigadier General Marcelito Chufilo. Batay sa libro, nagalit raw si Araneta Marcos sa report ni General Chufilo ng ISAP na may namumuong anti-Rodriguez group sa gabinete. Dahil dyan, inakusahan raw ni Araneta Marcos Rodriguez ng wiretapping sa kanyang pamilya gamit ang ISAF. Kung matatandaan, naglabas noon ng video si Araneta Marcos kasama si dating PSP Chief Brigadier General Ramon Zagala kung saan pinabulaanan nito na may kinalaman siya sa mga appointments sa gobyerno. Pero nakadetalye sa libro ni Rodriguez ang totoong mga nangyari. Kailangan yung meron lang mandato ang nagdedesisyon. Maaari kang humingi ng payo, natural. At maaari kang humingi ng wisdom, legal or non-legal advice. But at the end of the day, it's the call of the one who was elected into office as president and no one else. Dahil sa mga issue sa kanila ng First Lady, ay napilitan raw mag-resign si Rodriguez bilang ES kahit may alok sa kanya na maging Presidential Chief of Staff. Samantala, natanong naman si Rodriguez kung naniniwala ba siya na ang First Lady na at hindi ang Pangulo ang nagpapatakbo sa bansa. Hindi ako naniniwala na yun yung direksyon na kung hahayaan mo siyang mag-decision at mag-isip. Hindi ako naniniwala yun ang direksyon ni Presidente Marcos. So could be what's happening now are the result of the influence of some, of one, or of many. Sinagot ni Rodriguez ang tanong, dapat na bang mag-resign sa pwesto si Marcos Jr. Sa kabila ito na matinding pressure mula sa publiko sa Maisog Peace Rally na ginaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa buong mundo. Ferdinand Marcos Sr., for all his many shortcomings, meron din siyang objectively, I'm looking at him. Nung dulo na, February of 1986, nung sinabihan siyang cut and cut clean, doon mo makikita, sablay-sablay na, in shambles na ang ating bansa, yet he cut and cut clean, he stepped down. Dahil nasiisip niya siguro na hindi na siya mabuti sa Pilipino. At kung dan natin susundin na kung ano yung puno, siya rin ang bunga, sana, sa aspetong yan, positibo yan na hindi na ako mabuti sa bansa, I'll step down, alis na lang ako. That was the puno noong 1986, noong February. We'll see if the bunga on that positive.
Ayan po mga tambay, ang pahayag po ng dating kaibigan, dating Executive Secretary at dating abogado po ni PBBM mga katambay sa kanyang nilaunch na libro. At nakalagay po rito sa kanyang libro ay talagang ang kanyang may bahay o ang First Lady po na si First Lady Lisa Araneta Marcos po ang nakapaloob po dito sa kanyang libro. Ang mga nangyari po sa kanyang eksperyensya bilang 70 plus days lang po sa ating gobyerno, sa pamamahala po bilang Executive Secretary po ng bansa. Dito po talagang nilatag po ni Atty. Vic Rodriguez ang kanyang experience, sa pagiging Executive Secretary at sa pagiging presidente ng Pangulong Marcos. Pero sa kabila nun, ayon po sa kanya, di umano na talagang nangihimasok po ang First Lady sa lahat po ng sangay halos ng gobyerno. Pinakamalaking sangay ng gobyerno na gusto niya pong sinasabing lagyan di umano ng mga ipupwesto, lalo po sa malalaking ahensya po na sinasabing napakaraming pagkakaperahan di umano rito mga katambay, lalo sa PCSO mga katambay. At nahandyan pa ang PAGCOR mga katambay at BIR at baka kasama pa rito mga katambay ang custom at marami pang iba na mismo ayon sa Atty. Vic Rodriguez na talagang minamanduhan ng First Lady ang Pangulong Marcos, lalo sa pagtalaga ng mga i-appoint nito mga katambay. Nakakalungkot po bilang sinasabing Commander-in-Chief, halal ng bayan, tapos merong isang First Lady na dumidikta sa iyo. Medyo hindi maganda pong tingnan sa pagiging isang presidente ng Pilipinas na sinasabing asawa mismo ang nagpapatakbo ng isang gobyerno ng bansa katulad ng Pilipinas, di po ba? At ito po, nagkakawindang-windang di umano ng ating bansa ngayon mga katambay sa dami po ng naglalabas ang issue at problema ng ating bansa, lalo sa kahirapan mga katambay na hindi pa rin nare-resolba ng magdadalawang taon na o 2 taon na mga katambay. Wala pa rin matibay na programa para ito ibsan at sinasabing makatulong sa ating mga kababayan, lalo sa mga mahihirap nating kababayan, mga Pilipino. Wala pa rin po mga katambay. At ang problema na nakikita po natin lalo na ating mga kababayan na baka mapunta pa sa giyera ang ating bansa na wag naman sana mga katambay. Kaya po ito pong libro na ito naka-launch na po mga katambay. At talagang ito po mahirap pong sagutin ng First Family, lalo ng First Lady, dahil po ito po karanasan po ito ng dating kaibigan, abogado at dating Executive Secretary mga katambay. At kung ito po ay pasisinungalingan naman po ng First Lady, ano naman po kaya ang kanyang ibabato dito sa dating kaibigan, abogado at dating Executive Secretary na si Atty. Vic Rodriguez mga katambay, dahil mapakabibigat po ng kanyang paratang, lalo po sa First Lady mga katambay na parang siya na yata daw di umano Pangulo, pero wag naman sana mga katambay, dahil hindi po siya binigyan ng mandato ng mga Pilipino. Kahit ni Kamanong mga katambay, walang mandato po ang First Lady po ng bansa. Kaya po ito po sa nakikita po natin at komento ni Kamanong, hindi po magsasaksid ang pamumuno po ng ating Pangulong Marcos kung may mga ganitong issue po ang ating pamahalaan mga katambay at ang sinasabing bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos. At hindi pa rin natatapos mga katambay, nandiyan pa rin sa utak ng mga Pilipino ang issue ng Pangulo at ng First Family, lalo po sa droga mga katambay. Nandiyan pa rin po ang droga na nakakabit pa rin po sa pangalang Marcos, lalo po kay PBBM mga katambay. Ang pagiging addicted nito sa droga, di po ba, nandiyan pa. At ano pa mga katambay, ang napakabagal na solusyon, lalo sa korupsyon, sa mga sinasama smuggler, nandiyan pa po yun, na alam po ng mga Pilipino yun mga katambay, na wala pong nahuhuling mga smuggler ang ating bansa.
mga sinasabing kawatan. Meron man, ilan-ilan lamang mga katamay. Hindi po ito yung sinasabing malaking isda. Di ba? At ang sinasabing napakalaking issue, lalo sa kaperahan, na pumutok po, lalo sa Kamara at Senado, na kilalaking numero, ang expenses, na nakalakip po dito mga katambay, di ba? Extraordinary. At ang mga resibo na hindi mapakita sa taong bayan kung paano nila ginagastos ang pondo nila. Di ba? Napakarami issue. At ang sinasabing paglaganap ng droga muli sa ating bansa, krimen at mga kidnapping sa arsada at sa mayayaman, mga katambay. At ang lumalaganap na namang korupsyon sa ating bansa. At ano pa ba? Ang terorismo o terrorist sa ating bansa ay lumalaganap na naman di umano, mga katambay. At ang sinasabing napakahirap na problema pa ng ating bansa, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa, mga katambay. Napakahina ng piso at walang mga investor. Nag-aalisan pa ang ating mga investor, mga katambay. Dahil nga dito sa sinasabing giyera na wag naman sana, dahil ang mga negosyante lalo sa ibang bansa, hindi po giyera ang kanilang ipupunta sa ating bansa at hindi sila mamumuhunan sa giyera, mga katambay. Kaya po, walang pumapasok, nag-aalisan pa yata di umano. Kaya napakarami pong issue ng administrasyon po ng bagong Pilipinas, mga katambay. Saan po kaya tayo dadali ng bagong Pilipinas, mga katambay? Lalo po dito, may issue na naman po ang First Lady, mga katambay, na nagiging Commander-in-Chief lalo sa mga desisyon sa ating bansa. Lalo nga po rito sa sinasabing pasabog ng libro ni Atty. Vic Rodriguez na yung sa kanyang experience sa loob lamang ng 70 plus days, mga katambay. Wala pang 3 buwan, mga katambay, naranasan niya ang pagpapatakbo ng Pangulong Marcos kasama ang sinasabing First Lady, mga katambay. Nakakalungkot po. Kaya po, ayon po din sa kanya na kung talagang may kahihiyan at talagang hindi na kaya ng Pangulong Marcos, katulad ng kanyang ama, talagang nag-give up na, mga katambay. Nag-give up na po ang pamamahala po noong panahon 1986, ang kanyang ama. Tingnan po natin, dahil po ang mga Pilipino po ay nakikita po ang performance na isang leader na ating bansa. Dahil may comparison na po tayo, mga tambay. Ang dating Pangulong Duterte, never nagka-issue po ng ganyan na ang First Lady niya po ay nakisawsaw po sa gobyerno dahil wala pong mandato ito. Never natin nabalitaan, never pumutok sa media at never nagawa ng libro ang dating Pangulong Duterte about sa kanyang First Lady na sumasawsaw sa politika sa ating bansa, mga tambay. Ang dapat lang gawin ng First Lady, tumulong po sa ikabubuti po ng mga Pilipino o ng ating bansa, pero hindi po para maging isang executive secretary din po, mga tambay, ang isang First Lady. Kaya po, ibang-iba po. Alam po ng mga Pilipino yan, yung comparison na sinasabi ni Kamanong sa dating Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos Jr., mga tambay. Di po ba? Kaya po ito, napakalaking dagok po ito at tinik at kahihiyan di umano. Dahil nailibro pa, naisulat pa ng isang dating attorney, dating kaibigan at dating executive secretary ni Pangulong Marcos, mga katambay. Kayo po, ano po ang tingin nyo, mga katambay? Ano po ang masasabi nyo? Komento nyo dito po sa inilabas na libro ni Atty. Vic Rodriguez, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po ng maraming salamat po sa nakagusto po ng ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan, Komento ni Kamanong. Muli po, mga katambay, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.